Muli po magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon, Father. Kaunting paumanhin, inamaan din ako ng cup and phones. Kaya kung lalapit kayo, maglalagay ako ng mask para hindi kayo mahawa. Dapat ngayong linggo, nasa pangalawang linggo tayo ng ordinaryong panahon. Kaya kung nakikita ninyo ang ambo ay green na ang color. Pero tayong mga Pilipino, we defy the liturgical calendar. Ang tawag doon, only in the Philippines. Kasi, bumabalik tayo sa Pasko. Ano bang ibig sabihin ito? Meron tayong tatlong tinatawag na popular devotion na wala sa kalendaryo ng simbahan, pero nire-recognize ng simbahan. Dahil ito ay likhang Filipino religiosity. Tinatawag natin popular religiosity. Nanggaling sa puso at practice ng mga tao. Una, tinatawag tayo Pueblo Amante de Maria. Tayo ang bayang humigiliw kay Maria. Mag-umpisa sa north, papunta sa south, iba-ibang debosyon sa ating mahal na ina. May Manawag, Peña Francia, Lanaban. Sa Cebu ngayon, may bago na namang napakasikat na Marian Himala. Ano ba tawag mo? Alam nyo na. So, yun. Kaya, pinagbibigyan tayo ng Roma. Ang simbolo ng ating pagmamahal sa mahal na ina na ginagaya sa buong mundo ay ang ating simbang gabi. Don't you know that it is a Marian devotion that is inherent to us Filipinos? Maliban pa sa iba-ibang mga piyesta ni Maria. Pangalawa, ang Nazareno. Sa mga hindi Pilipino, hindi nila maintindihan kung bakit pagkatapos ng Pasko, nagdiriwang tayo ng paghihirap na Jesus sa krus. At 1.5 to 3 million people are coming to Quiapo and the grandstand para magdebosyon sa Nazareno. Sabi nga ni Cardinal Tagle, hindi mo maiintindihan ang lalim ng debosyon na ito hanggat ikaw mismo ay makiisa sa mga deboto. Ang pamusong theologian, ang tawag sa kanya ay Dean of Asian Theologians, si Father Catalino Arevalo. Sabi niya, pag humihina ang pananampalataya niya, sabi niya, pumupunta siya sa Quiapo. At pag nandun siya sa Quiapo, nagmamasid lang siya sa mga tao na namamanata, nagdarasal. Sabi niya, pakiramdam niya, bumabalik ang kanyang lakas at tiwala sa Panginoon. Kaya, isa rin ito sa tinatawag natin, nagdi-defy o hindi sumusunod sa liturgical calendar. Pero, dahilan sa popular devotion, pinapayagan ng Santo Papa. At pangatlo ay ang Santo Niño. Kaya sabi sa introduction, hindi man ito bahagi ng kalendaryo ng simbahan, pinahihintulutan ang mga Pilipino na magdiwang ng kapiyastahan ng Santo Niño. At special ito sa atin dahil ito ang unang imahe na napunta sa ating bansa. Siya ang biyaya o regalo ng mga Espanyol sa unang pagkakataon na sila'y sumalta sa atin. At anuman ang pinagdaanan ng mga sinauna nating mga magulang,
nanatili ang pananampalataya at ang simbolo ng ating pananampalataya at debosyon sa Santo Niño. Kaya ang mga piniling pagbasa ngayon ay paalala bakit siya kailangan magkatawang tao, bakit siya kailangan maging sanggol at maging bahagi ng pamilyang Kristiyano, pamilya ni Jose at ni Maria. At ano ang mapupulot nating turo at leksyon nang sa gayon ang debosyon sa Kanya ay magpapalalim ng ating pananampalataya at ganun pa man magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Isang bagay na magandang tandaan sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño na pumasok sa Jesus sa ating buhay bilang tao din, hindi lang bilang Diyos, kundi tao. At sa Kanyang pagpasok bilang tao, sumunod siya sa lahat ng alituntunin ng tao. Sumunod siya sa Kanyang mga magulang, nagpakumbaba siya na sumunod sa Kanya. Kaya siguro isa sa mga magandang gayahin sa Kanya ay ang tinatawag nating virtue of humility. Kababaang loob. Kung siya ay mababa ang loob, tayo din hinahamon maging mababa ang kalooban. Dahil makakabulang tayo ng sambayanan kung meron tayong kababaang loob. At pangalawa, siyempre, siya ay lalaki at hindi lang lalaki kundi may misyon. At ang misyon na to galing sa Panginoon. Bawat isa sa atin ay meron ding misyon kasi hindi tayo mabubuhay ng buo kung wala tayong misyon sa buhay. Kaya mga kapatid, sa muli, sa pagdiriwang ng ating debosyon, maging kay Maria, maging sa naghihirap na Jesus, sa Nazareno, at sa Santo Niño. Magdulot nawa ito ng mas malalim na pananampalataya at pagsisikap na mabuo ang ating pakikipagkapwa at mabuo ang misyon natin sa buhay at misyon natin bilang ganap na Kristiyanong sambayanan. Magsitayo tayo sa pagbabago ng pananampalataya.
Tanging